Revelation 14, at basahin po natin yung sinasabi po sa verse 8. Okay, Revelation 14 verse 8. So ang sabi rito, ang pangalawang anghel ay sumunod na nagsasabi, naguho ang dakilang Babilonya. So 2 times sinabi po, no? Naguho ang dakilang Babilonya na siyang nagpainom sa lahat na bansa ng alak ng galit ng kanyang pakikiapi. Pupunihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Muli, batiin natin yung ating mga katabi ng God bless you. God bless. Okay. God bless, sabihin natin. At God bless you. Dahil mga kapatid, no, hindi tayo pwedeng lumabas dito sa bahay-sambahan ng hindi pinagpapala ng Diyos. Yan, so nakita niyo mga kapatid, no, yung nakasulat po sa 14 ng Revelation, no? At so makikita niyo po yung nakalagay sa verse 8, no? Punta lang tayo sa verse 8. Okay, kasi po natatandaan niyo po yung ating dinala, no, na message na kung saan po mayroong tatlong anghel na ipinadala ang Diyos, tatlong mensahe sa mga huling araw. Isa ito sa mga mensahe ng Diyos na dapat iparinig po sa kanyang mga hinirang, no? So yung unang-una po na message ay tungkol sa Diyos. Kasi po, sabi nga natin ang essence, yung pinakamahalaga na pagpunta natin sa isang gawain po, pagdating sa gawain ng church, ay makilala po ang Diyos, no? So sabihin nga natin mga kapatid, makilala ang Diyos. Yan, so, ang Diyos po, sabi nga ng Bible sa atin, hindi natin siya mabibigyan ng tamang pagsamba kung hindi natin siya kilala, no? Yung salitang fear God, ibig sabihin po, give. Ibigay niyo yung paggalang sa Diyos, no? Yung maging tama tayo sa Diyos, no? Hindi po yan yung fear God lang na katakutan natin siya, no? Kundi bigyan natin siya ng respeto. Yung po yun, no? Kasi nga po, sa panahon po natin kung bakit ito yung message ng Diyos sa atin, kasi nga, ang tao kasi ay magiging selfish. Di ba sabi ng Bible, no, na magiging nakasentro lang ang tao sa kanyang sarili, kung ano lang yung gusto ng tao, yun yung nasusunod kahit sa mga loob ng relihiyon. Kaya lang po, hindi tungkol sa atin, benepisyo para sa atin kung bakit tayo nasa Panginoon. Kasi nga po, pag sa tuwing sinasamba po natin ang Diyos, ang balik po nun sa atin. Naintindihan yung mga kapatid, no? As you worship God, ang benefits ay laging sa atin. Tingnan yung mga kapatid kung bakit sinabi ng Bible yan. Di ba may nakasulat sa Matthew 6, sir, yung binanggit nyo kanina, di ba? Ano pong sabi doon? Seek ye first, di ba? Ngayon, basahin natin mga kapatid yung nakasulat doon po, no, sa Matthew. Okay, basahin natin to. Okay, Mateo, okay, chapter 6, verse 33. So ano pong, di ba, may nakalagay dyan, no, na sabi po sa Tagalog, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Ibig sabihin po, pag sinabi kasing kingdom of God, di ba pag sinabing king, ano ba sa Tagalog yung king? Hari. So pag sinabing hari, ano silang ibig sabihin ng hari? Siya yung nasusunod, no? Di ba kung ano yung sinasabi ng hari, yun yung nasusunod. So ibig sabihin po, kung ang Panginoon ang hari ng buhay mo, siya yung susundin mo. Amen po ba? Hindi tayo. Kaya pagdating po sa paglilingkod sa Diyos, hindi tayo ang magpapasunod sa Diyos Amen po ba? Tayo ang susunod sa Kanya. Kasi mga kapatid, beneficial sa atin. May pakinabang po. Tingnan niyo ang sabi hanapin niyo ang Kanyang kaharian. So anong sabi mga kapatid? Hanapin, di ba? So, tayo po ba, hinahanap natin yung paghahari ng Diyos? Di ba? Bigyan ko kayo ng idea, no, na kung paano ang Diyos naghahari. Alam niyo po yung kwento ng isang British na German, si George Mueller, no? Hindi niyo siya kilala pero papakilala ko, George Mueller. So, si George Mueller, ang kanyang buhay, mga kapatid, ay nananalangin siya kahit marami siyang problema, no? Ang kanya lang armas ay panalangin. Alam niyo po, nagkaroon siya ng puso sa mga bata. Alam niyo po ba yung mga bata na nanghihingi, di ba? Sino po yung nakaka-encounter lagi sa Star Mall, sa Palmera, di ba, no, mga nanghihingi. So, tinatanong niya, mayroon pa ba kayong mga magulang? Wala na po ganun-ganun. So ang ginawa niya, lahat ng mga bata na ulila, inano niya, mga kapatid, no, kinuha niya. Ito problema, paano niya papakainin? Di ba, no? So ang ginawa ni George Mueller,
Wala naman din siyang pera. Ang kanya lang ginagawa, mag-pray. Sabi niya, Panginoon, wala akong pampakain sa mga inampon ko. Alam niyo ho, isang araw, may kumakatok na lang, sir. May kumakatok. Tapos, pagbukas niya, walang tao. Tapos may nakaiwan, may mga sobre. Alam niyo po, bawat sitwasyon, may nagbibigay sa kanya. Alam niyo nangyari mga kapatid? Dahil sa mga milagrong ganun, nakapagtayo siya, sir, ng bahay ampunan sa London. No? Nakapagtayo siya, at mga kapatid, alam niyo nangyari, naging kilala yung kanyang bahay ampunan, no? Naging kilala po, naging puntahan na ng mga batang walang magulang, gano'n, no? Nakita niyo po mga kapatid, no, na inuuna ni George Mueller ang kaharian ng Diyos. Amen po ba? Nangyari po, di ba, ang Diyos kumikilos. Tama ho ba? Nakita niyo po, no, na sa kanyang pananalangin ng sincero, sa kanyang pagkonekta sa Diyos ng buong puso, sumasagot ang Diyos eh. Gumagawa ng milagro. Amen po ba? Sa buhay po natin. Yun ang kwento ni George Mueller. So mga kapatid, si George Mueller po ba ay tulad din nating tao? Opo. Na kung saan po, may pangangailangan din tayo, no? Pero sabi nga malasakit. No? Sabihin nyo nga po malasakit, no? Nag-uumpisa ang lahat kapag tayo po ay may malasakit. No? Unang-una, mapaglingkuran ang Diyos. Kasi mga kapatid, sa totoo lang, mahirap maglingkod sa panahon na tayo ang may pangangailangan. Tama ho ba? Pero huwag kayong mag-alala. Kasi sabi nga ng Bible sa atin kung uunahin natin ang kaharian ng Diyos, ano man yung ating kalagayan, ang Diyos po handang sumagot, no? Sabi nga po hindi ang buhay natin, alam naman ng Diyos ang kailangan natin. Amen po ba? Di ba sabi sir ng 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. So bakit kaya? Basahin po natin yung verse na naroon po no, sa may, doon po sa mas taas na verse. May mapapansin kayo rito, no? Ang sabi rito, may nakasulat po, eto po, no? Verse 25. Okay, basahin natin yung verse 25 ng chapter 6. Sabi po sa Tagalog, huwag kayong mabalisa sa anumang, huwag kayong mag-alala sa inyong pamumuhay. Kung ano ang inyong kakanin, kung ano ang inyong iinumin, kung ano ang kailangan ng inyong katawan. Kung ano ang inyong daramtin. Di ba higit na mahalaga ang buhay kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit? So, sabi rito, masdan nyo ang mga ibon sa langit, hindi sila naghahasik, hindi sila nagsisigapas, sila'y pinakakain ng inyong ama sa kalangitan. So, ang ibig sabihin mga kapatid doon na nakasentro tayo sa Diyos palagi, ano man ang ating kailangan, may tanong po tayo, alam po ba ng Diyos yun o hindi? Alam po ba? Di ba alam niya? Kahit hindi pa tayo magsabi, di ba mga kapatid? So, ibig sabihin po, kung alam ng Diyos, alam din ba ng Diyos yung paraan para tulungan tayo? Tama, di ba? Di ba? So, kumbaga po, ang Diyos ang didiskarte, pero ang iyong gagawin ay maglingkod sa Kanya. Amen po ba ron? So mga kapatid, yun, no? Maglingkod ka sa Diyos. Ano man ang kalagayan, ano man ang suliranin natin, Diyos ang bahala doon kung ano man yun. Yun po yun, ano? Kaya, Pastor, paano ba paglilingkod sa Diyos? Ano ba yun, no? Na nakasentro sa Diyos, na talagang ang Diyos ay ginagalang ko. Paano po ba yun? Di ba sabi sa Revelation kanina, fear God. Paano ba natin masasabi na may takot tayo sa Diyos? Di ba, unang-una po, kailangan kung ginagalang natin ang Diyos, tayo ay nananalangin. Tama ho ba? Sino pong nananalangin? Nagdadasal. Yan, mahalaga po, mag-pray, no? Ano ba yung dapat ipag-pray, mga kapatid? Sa Diyos. Kapag lumalapit ka sa Diyos, ano yung ating sinasabi sa Diyos? Panginoon, ano yung pattern ng Panginoon natin, di ba? Ama, ikaw ay nasa langit, di ba? Dapat sambahin ang iyong pangalan. Di ba sinasabi natin yon? And then, kung ano ang kalooban po ninyong mangyari sa akin. Di ba? Sinasabi natin yon. At kung mapapansin yung mga kapatid, sa ating paglapit sa Diyos, sabi ng Bible sa atin, kung tayo ay lalapit ng may pananampalataya, siya po ba'y nakikinig sa atin? Nakikinig po. No? Kaya mga kapatid ito, huwag mong alalahanin ang buhay mo, Diyos ang bahala dyan. Naintindihan niyo po, no? Diyos ang bahala sa buhay mo, no? Ang yung gagawin, maglingkod ka sa Diyos, ang Diyos ang maging sentro mo, siya na ang bahala sa'yo. Yun po yun. Kaya, mga kapatid, kung titingnan yung sabi ng Bible sa atin, balikan natin man yung Revelation. Di ba ang sabi, fear God
Katakutan mo ang Diyos, no? Dahil dumating na yung araw ng kanyang paghuhukom. So may araw po ng paghuhukom sa mga hindi kumikilala sa Diyos. Basahin ko po sa inyo, no, yung nakasulat po sa Roma chapter 1. Okay, sabi rito, tingnan niyo mga kapatid, Roma chapter 1. So ito nakasulat, no? Sabi rito ng chapter 1 ng Roma, sabi po ng verse 18. Okay, basahin ko lang po yung verse 18, no? Ito nakalagay mga kapatid, Roma chapter 1 verse 18, ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit, laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na pinipigilan ang katotohanan sa pamamagitan ng kalikuan. So nabasa niyo po yung verse? Di ba sabi mga kapatid na ang galit ng Diyos ay pinakikita niya na sa panahon na ito. Mga kapatid, no? Di ba sir si Pablo po, sinabi niya to noon? Di ba? Pero ang totoo po, no, yung application po ng verse na yan ay sa huling panahon. No? Ito po, no? Ang sabi, ang galit ng Diyos ay nahahayag sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao. Siguro may nagsasabi sa atin ganito, Pastor, wala kaming nararamdaman, di ba? Galit ba ang Diyos? Parang hindi naman di ba? Ako nga, pasaway ako sa buhay ko, wala naman ako nakikita. Nasaan ang Diyos, di ba? Kung may Diyos, alam niyo mga kapatid kung bakit ang Diyos, sa tingin natin parang magpaparusa ba siya? Ang kasamaan laganap Nasaan yung katarungan, di ba? Iniisip natin yun. Alam niyo ba kung bakit parang nadidelay ang justice? Sa palagay niyo po, bakit parang ang galit ng Diyos parang hindi pa dumarating sa mga taong masasama? Alam niyo pong dahilan? Bakit sir? Ano ba ang Diyos? Anong karakter niya? Matiisin. Tama, matiisin. Ibig sabihin po, binibigyan pa ng Diyos ng chance ang mga tao na magbago. Pero mga kapatid, pag dumating na yung oras na hindi na talaga magbabago, yun na yun. Ganun mga kapatid, no, yung sinasabi ng Bible sa atin na, di ba, na laging may chance ang Diyos na ibinibigay sa tao. Parang ganito po, halimbawa ganito, di ba binibigyan na tayo ng Panginoon ng babala, di ba? Na halimbawa ganito, magbigay tayo ng panahon sa Panginoon, di ba? O magbigay ka ng time na makinig sa Word of God, no? Magbigay ka ng time, ganyan, no? So wala ang tao, no? Pero nakikita niyo na parang wala namang disiplina ang Diyos na ginagawa. Kasi mga kapatid, sa totoo po nun, may chance pa talaga no, na binibigay ang Diyos. Yung PC sir ng Diyos, talaga, no? Makikita niyo po. So, mga kapatid, no? Ang Diyos po ba ay mabuti? Mabuti ang Diyos, no? Kaya po ganito, sabi ng Bible sa atin, huwag niyong hintahin, no? Huwag nating hintahin na matapos, no? Kasi mga kapatid, lahat ng bagay po may katapusan, no? Sabi nga ang salop na pupuno. Pag nangyari na po yun, yun na yun. O kakalusin na po ng Diyos. Yung katigasan ng ulo natin, gagawin niya na yung nakakatakot na bagay na hindi natin inaasahan, no? So eto, mayroon akong babasahin sa inyo mga kapatid, no? Paano ba ang Diyos darating sa mundo? No? Basahin natin yung nakalagay sa unang Tesalonica. Tingnan niyo po to. Okay, may nakasulat dito, mga kapatid, no? Unang Tesalonica. Okay, tingnan niyo to, chapter 5. Okay. Verse 3. Okay. Okay, maganda to mga kapatid, no, yung verse na to. Okay, sabi rito, pag sinasabi ng mga tao may kapayapaan at katiwasayan, kung magagayon, darating sa kanila ang biglang pagkawasak. Naalala ko po yung killer quake. Sino po yung buhay na noong 1990, July 16? July 16, 1990. Ako po ay isang mag-aaral ng elementary dyan sa Pampalay. Okay. Merong program nun, July 16, no? Sa may school ng Area H. Alam niyo po, doon ko naranasan ang isa sa pinakamalakas na lindol. 7.6 yata ate. 7.608. Naalala niyo po, no? So, mga kapatid, yung tahimik ang tao, nakikinig kami sa principal namin. So, nagulat ako no na bigla na lang ako nahilo. Bakit ako lang ba nahihilo? Bakit ako nahihilo? Yung pala, nakita ko yung mga kaklase ko nagtatakbuhan na. Grade 5 po ako noon, mga kapatid, no, grade 5 ako. At natakot yung principal. Natakot siya na, "Oy, huwag kayong tumakbo. Ano kayo, yuko. Ganon. Kasi sir,
alam niyo po pag 7.8 pala, no? Mga ganon, ng 7.6, ano pala yun? May ganon, may shaky, at may ganon. May ganon mga kapatid, no? Para kang inaano, parang tumbler. Wag ganon, ano? Hindi lang ganon eh, ganon. So akala ko end of the world na, napakalakas. Di ba tita, naalala niyo yung pagbagsak ng Hyatt Hotel sa Baguio? Yung isang school sa Nueva Ecija, sa Cabanatuan, bumagsak, ang daming estudyanteng nadaga na nun. Grabe, ano? Tapos yung Hyatt Hotel, di ba sir, lahat ng nandoon, na-flatten. 1990 killer quake sa Central Luzon. Ang Baguio, hindi mapuntahan tita, isolated. Kasi yung Cannon Road, grabe. Sabi ko, hindi talaga. Sabi ko, kung mangyayari uli sa panahon natin, no, yung mga yung mga ano, sir, no, yung biglang pagkawasak. So, pinakikita lang po ng lindol, mga kapatid, no, yung gagawin ng Diyos sa mga tao na hindi handa, di ba? Pag hindi ka handa, matatakot ka pag dumating yung parusa. Kasi, hindi ka handa eh. Di ba ganon? So, alam niyo po ang sabi sa atin ng Panginoon, di ba sir sabi, darating ang Panginoon, ang kanyang paghuhukom, parang magnanakaw sa gabi. Di ba? Kaya ang sabi ng Panginoon sa atin, simpleng-simple lang, maging handa tayo. Yung po yun, di ba? So, paano kami maghahanda? Connected lagi kay Lord. Ayun ang pinakamaganda, no? Lagi kang nakakonect kay Lord. Alam niyo po, ang mga trahedya sa mundo, inihanda na ng Diyos yan eh. Naalala ko yung COVID. Tita, yung COVID-19, balikan lang natin. Yung COVID po, di ba tita, walang mag-iisip na sa buong mundo, lalaganap, di ba? Pero nakita-kita na namin yun, nasa Krami kami. Kakwentuhan ko yung kakilala nating Colonel si Sir Abaday. Sabi niya, Pastor, sabi niya, nasa Krami kami, nababalitaan niyo yung COVID. Oo, sir. Sabi niya, nako, sabi ko, pag nakatawid na to sa atin, halimbawa may isa lang na may dalang virus, di ba? Di ba sir, mayroon nga, no? Dinala sa San Lazaro eh. Doon nag-umpisa yung pagkalat, di ba? Di lumaganap na yung virus. So mga kapatid, ganon, na hindi namin akalain na, mga kapatid, no, na biglang dumarating ang mga hindi inaasahan, no? So, mga kapatid, hindi tayo dapat matakot dyan, no? Simple lang ang gusto ng Diyos, no? Darating yun eh, no? Pero ang sabi ng Bible sa atin, kayo'y dapat maging handa. Basahin ko yung verse. Sa mga panahon at bahagi ng panahon, hindi ko na kailangang isulat ko pa sa inyo, kayo ang lubos na nakakaalam. Di ba sabi ni Pablo, no? Lubos yung alam kung paano dapat maging preparado, no? Na ang pagdating ni Lord ay tulad ng magnanakaw sa gabi. So, may sinasabi ang Panginoon sa atin, na isa ito sa tinatawag nating may takot tayo sa Diyos kung alam natin kung tayo ay handa palagi. Connected lagi tayo sa Diyos. Amen ba mga kapatid, no? So, ano po yung binasa ko kanina man na verse? Sabi, guguho ang dakilang Babylonia. Ano po bang ibig sabihin noon? Lahat ng relihiyon na wala si Kristo, mga kapatid, no? Wala si Kristo sa loob ng puso ng tao. Ano bang relihiyon yan? Babagsak po yun. Naintindihan niyo po, no? Ang ibig sabihin ng Babylonia, mga pagsamba na hindi tunay. Yung po yun, Ang Babylonia po ay simbolo, ang ibig sabihin po kasi ng Babylonia ay pintuan ng mga Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, sumisimbolo ng relihiyon, no? Sabi, guguho ang mga relihiyon sa mundo. Diba, sir? Dahil, sino po bang maghahari, mga kapatid? Ang relihiyon ba ng tao o si Kristo? Sige po. Di ba si Kristo? May tanong po ako. Ano ang ginawa ng relihiyon kay Kristo nung siya ay nasa lupa? Siya po ay pinatay. Tama ko ba? Meron nga sabi sa Bible na pinatay si Jesus sa labas. Ibig sabihin, hindi siya welcome sa mga relihiyon. Di ba? Kaya pinatay ang Panginoon sa labas. Ibig sabihin po, ang tao may relihiyon, pero wala ang Panginoon sa loob. Naintindihan niyo po, no? Kaya ano po bang mahalaga? Relihiyon o ang relasyon natin kay Jesus? Relasyon kay Jesus. Ito ang tunay at authentic na pananampalataya, no? Ang relihiyon po na authentic, no? May sinasabi sa Bible sa James na basahin nga natin yung James, mga kapatid, no? May makikita kayo, no, sa Santiago. Okay, ito basahin ko lang po, no, yung sinasabi sa Santiago, chapter 1, verse 27. Okay. Alam niyo ho ba, ang Biblia, mayroong translation na hindi maganda, no?
Alam niyo ho ba na okay, ang relihiyon dito na ginamit, actually po, translation to eh. Ang nakalagay po talaga ministry. Oo, paglilingkod ang ibig sabihin. Hindi relihiyon. No? Sabi rito, ang dalisay na relihiyon o paglilingkod sa Diyos at walang dungis sa harap ng ating Ama. Pansinin niyo mga kapatid, no? Dalawin natin ang mga ulila, ang mga babaeng bao sa kanilang kapighatian, pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa mundo. Okay, bigyan ko lang kayo ng idea rito, no? Bakit mga kapatid, pag nasa atin na ang Panginoon, may malasakit na tayo sa mga kapatid? Amen po ba? Sa mga maliliit, higit sa mga kapatid. Alam nyo po, kasi yun yung karakter ni Kristo, no? Maraming tao, mga kapatid, ang tingin nila dito, pagtulong sa mga tao, well, kailangan natin gawin yon. Pero, may sinabi ang Bible na tayong mga Kristiyano, kapag nasa atin na si Kristo, di ba? Yung ating ginagawa ay hindi hypocrisy. Tama po ba? Hindi tayo nakikipagplastikan. Kung ano yung ating ginagawa na mabuti sa ating mga kapatid, yun ay totoo. Tama po ba? Kasi mga kapatid ang Panginoon natin, kapag nasa atin na, ang manifestasyon, tayo ay nagmamalasakitan. Amen po ba? Sa isa't isa. Amen po ba? Yun mga kapatid, no? Nagmamalasakit ba tayo sa isa't isa? Mahalaga po. Di ba, no? Hindi tayo kanya-kanya. Hindi tayo yung parang, yaman yan. Buhay niya yan. Actually, may panahon na kailangang tulungan natin ang mga kapatiran. Tama ho ba? Tulungan ng mga tao kung kailangan. So, ito mga kapatid, pero hindi doon nagtatapos. Tama ho ba? Ang sabi rito, ingatan mo ang sarili mo na huwag kang madungisan ng mga bagay ng mundo. Di ba, no? Ibig sabihin po, pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Ang Babylonia iba, no? Ang Babylonia po ay simbolo ng relihiyon ng tao, pero ang Panginoon ay hindi naman nahahayag sa loob. Wala ang Panginoon sa loob. Wala siya sa puso ng tao. Pero nagsasabi sila, Kristiyano sila. Ang tawag po doon, Babylonia. Yun po yun, ano? Kilala ang Diyos, pero wala ang Diyos sa loob. Yun po yun. Sabi ng Bible, guguho yan. Amen ba ron, mga kapatid, no? Babagsak po yun. Pangatlong bagay sa Revelation, ano mababasa natin doon? May nakalagay. Yung may mga tatak ng Antikristo. Bigyan ko lang kayo mga kapatid, no? Pasinayaan lang natin, ano? Bago tayo magtapos, no? Okay. May napansin po ba kayo sa Revelation 14? Yung isa sa malupit na verse. Basahin natin yung verse 10. Okay. Ito lang mga kapatid, no? Gusto ko lang pong pasinayaan lang natin itong verse na to. Sabi rito, okay, verse 9 muna. Okay, verse 9, nakita ko yung pangatlong angel, no? Yung pangatlong mensahe ng Diyos sa atin, na nagsasabi ng malakas na tinig, ito po may isinisigaw. Tingnan nyo po, ang sino mang sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tatak sa kanyang noo at sa kanyang kamay, iinom din siya ng galit ng Diyos. Kinakita niyo po mga kapatid, no, yung sinasabi po na pagtatatak sa mga tao na wala sa Diyos. Nakita niyo po, di ba? Ang sabi, nakalagay, ang sino mang tumanggap ng tatak sa kamay at sa noo, ay iinom siya ng galit ng Diyos. Ibig sabihin po, kasama kang parurusahan. Okay, gusto ko lang makita yung mga kapatid, no, yung tatlong bagay na yan magkakarugtong, no? Yes. Pag tayo ay may takot sa Diyos, kailangan nating labanan yung mga maling Diyos. Ikalawa, kung tayo po ay kasama sa mga hinirang ng Diyos, aalis tayo at tayo po ay ihihiwalay sa Babylonia, sa maling pagsamba. Pangatlo, ito yung malupit, no? Hindi ka dapat matatakan ng Antikristo. Naiintindihan niyo mga kapatid, no? Alam niyo po ba yung salitang tatak? Alam niyo po ba kung saan ginamit ng Bible yung salitang tatak? Ito po, basahin natin yung Juan. Okay, bigyan ko lang kayo mga kapatid no, ng verse sa Bible. No? Tingnan niyo po ito. Juan, okay, ginamit ang salitang tatak. Tingnan niyo po sa chapter 6. Okay, verse 26 to 27. Okay, bigyan ko lang kayo mga kapatid ng dalawang verse, no? And then, tapos na tayo. Ito sabi, tingnan niyo po 26 to 27. Saan ba ginamit ng Bible yung salitang tatak? Sino po ba rito yung kapag may ginagawa, nagtatatak sa sarili? Okay, di ba
pag tayo nag-i-stamp, parang tinatatakan natin, di ba? Sabi rito, sinasabi ko sa inyo, okay, John 6, okay, 27 to 28. Okay, sabi rito, magsigawa kayo ng hindi sa pagkain na papanis, kundi sa pagkain na tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Diyos, tinatakan ng Ama. Okay, meron ba kinapansin? Saan ginamit yung salitang tatak, mga kapatid? Saan ginamit? Kayo ay tinatakan. Di ba sabi, magsigawa kayo ng pagkain na hindi nasisira, kundi pagkain na tumatagal. Ano po ba yung pagkain na sinasabi ng Panginoon na kinakain natin tuwing Sunday pag nandito tayo? Ano po yon? Tama, tita, pangangaral, no? Salita ng Diyos, tama, no? Ibig sabihin po, ang salita ng Diyos ay tatak ng mga Kristiyano. Amen po ba? Pero sir, may isa pang tatak, di ba? Ang Holy Spirit. Sabihin nyo nga po, Holy Spirit. Ang Holy Spirit, ito yung tatak. Ang Holy Spirit kasi, ang ginagawa, sir, mga kapatid, no? Lahat ng salita ng Diyos, dinadala niya sa atin, no? Ang Holy Spirit kasi, ang trabaho niya, lahat ng mensahe ng Ama at ng Anak, sir, no? Ibababa, kanino, sir? I-relay sa atin, no? Ang Holy Spirit, yun ang trabaho niya, no? Ipahayag ang salita ng Diyos sa atin. Yun po yun, no? Kasi po, ang Ama nasa langit. Di ba, sir? Ang Anak, sir, nasaan? Nasa langit din, no? So, sino yung nandito sa lupa? Yung Holy Spirit. So, ang ginagawa, siyempre mga kapatid, kukuha ang Holy Spirit ng message, dadalhin sa atin. Kaya ang nakalagay po, kapag tayo po ay may pagkain na ibinibigay sa atin si Jesus, ang sabi, anong sabi? Ito yung tatak ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, tatak. O may tanong tayo, ano naman yung isang tatak ng Diablo, sir? Yung Antichrist. Di ba pag sinabing Holy Spirit, mensahe na galing saan, sir? Galing sa Diyos, kapahayagan. Ang Holy Spirit, Diyos na nasa atin. Pero pag sinabi nating Antichrist, di ba, sir, laban sa Holy Spirit. Di ba, napansin niyo po, mga bagay na sir, ano mga kapatid? Mga bagay na laban sa Holy Spirit. Di ba si Jesus, anong tawag sa kanya? Anong tawag kay Jesus? Ano yung karugtong na pangalan niya? Jesus Christ. Ano ibig sabihin ng Christ? Pinahira ng Holy Spirit. Ibig sabihin po, si Jesus na ginagabayan ng Holy Spirit o anong tawag dito, sir? Yung right term ay pinahiran, no? Ang Holy Spirit. Si Jesus na pinahiran ng Holy Spirit. Yun ang ibig sabihin ng Christos. May tanong ako, siya lang po ba ang pinahiran? Ang mga anak po ba ng Diyos, pinahiran din po ba? Anong sagot, sir? Yes. Di ba? Ang Panginoon, tulad din natin, kapag sumunod na tayo sa kalooban ng Ama, kung siya po ay pinahiran, ganun din po tayo. Anong pagkakaiba lang, mga kapatid? Anong pagkakaiba natin kay Jesus? Si Jesus ay tao na walang... Ano si Jesus, mga kapatid? Tao na walang kasalanan. Tama, Tibanyo. Wala siyang kasalanan. Yun lang yung pagkakaiba. Tayo, mga taong makasalanan, na pinahiran. Nakikinig po? Ang Panginoon, tao na walang kasalanan, pinahiran din. Yun lang po yung pagkakaiba. No, mga kapatid, no? Kung ano yung pahid ni Lord, binigay din sa atin. Ang pagkakaiba nga lang, wala siyang kasalanan. Tayo, makasalanan. Pero, bakit ginawa ng Diyos yun? Banal siya. Di ba may tanong tayong maganda, no? Kasi holy. Hindi niyo ba tinatanong sa Diyos na, bakit ibibigay ni Lord yung Holy Spirit sa mga taong tulad natin na marurumi tayo? Yun ang logic, mga kapatid. Kaya nga tayo dapat bigyan. Di ba? Hello po, nakikinig po ba? Bakit kailangan natin ng Holy Spirit? Yun ang kailangan natin kasi marumi tayo. Tama ba, Tibanji? So, anong kailangan ng anong gagawin ng Holy Spirit sa atin? Tayo po ay Lilinisin. Kailangan niya tayong linisin, mga kapatid. Alam niyo, ang Panginoon, wala namang lilinisin sa Kanya eh. Bakit nasa Kanya ang Holy Spirit? Alam niyo kung bakit? Kasi ang Holy Spirit, hindi lang naman tigalinis. Tama ho ba? Kapangyarihan. Opo, di ba mga kapatid, no? So, ibig sabihin po ganito, pag dumating ang Holy Spirit sa atin, tatak, sabihin nyo nga po tatak. So, yan ang gagawin ng Panginoon sa atin, no? Bukod sa kapangyarihan, lilinisin tayo.
Amen ba ron? So hanggang dito tayo mga kapatid, no? So pinakita sa atin itong mga bagay na ito. Paliwanag pa natin yan, no? Sa susunod po. Manalangin tayo. Let us pray. Hallelujah. Praise God. Dakilang Ama, itong mga kapatid namin, palakasin nyo kaming lahat. Nawa po itong kapahayagan ng Bible sa amin ay maunawaan namin, Ama, na napaka-importante po ang takot sa inyo, ang tunay na pagsamba sa inyo, at maranasan din po ng mga anak nyo, Ama, dito sa Northridge. Itong tinutukoy nyo po na kami po ay magkaroon ng karanasan sa Panginoong Jesucristo na siya'y nasa amin. Ma-confirm na nasa amin si Jesus. Na hindi lang kami nagsasalita tungkol kay Jesus, kundi si Jesus ay nasa amin. Panalangin din namin ang tatak na kailangan namin. Sapagkat Ama, nakita namin na may darating na tatakan ng Antikristo para kontrahin si Kristo. Mga aral na hindi galing sa inyo upang kontrahin ang katotohanan. Ama, binigyan nyo kami ng tatak, ang tatak ng inyong spirito at salita, upang kami po ay mamuhay ng naaayon po sa inyo. Tunay, Ama, na kami ay mga tao na namumuhay, bagamat tao na mahina, pero dahil ang Holy Spirit ay nasa amin, namumuhay kami, nagsisikap na makasunod sa kalooban niyo. Ito, Ama, ang maging goal namin. Makasunod kami sa kalooban niyo. Magampanan namin yung pinagagawa po ninyo sa amin. At kami, Ama, ay magalak dahil pribilehiyo po na kami ay maging mga anak nyo. Tinawag nyo kami sa biyaya. Kaya salamat po sa araw na to. Pagpalain nyo ang mga kapatid namin. Sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo mga kapatid magsabi ng Amen. 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 Mga kapatid, sa pagkakaloob natin sa Panginoon, at mahalaga po no, na tayo po ay nakapaglilingkod po sa pamamagitan ng mga pagkakaloob po. Awitin po natin ang Seek Ye First the Kingdom of God. Mga kapatid, His righteousness. Seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and on this day shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Hallelujah. Tumayo tayo mga kapatid. Seek ye first thy kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Okay, mga kapatid, ano lang po, no? Information, no? Ngayon pong weekend na darating ay, ewan ko lang po kung available kayo, no? Sabado po yung pagsamba natin, Sabado. Dito po. Kung okay lang po, no? Sabado, ganun pa rin, ganitong oras natin, mga kapatid, no? Mga 10 or 11 hanggang 12 po, onward. So, Sabado po. Hoping makarating din yung mga tiga-Caloocan. So, baka may nagtatanong, Pastor, bakit Sabado? Kasi po sa Linggo, meron kaming pupunta ng ibang kapatid. May titingnan kami na lugar na ewan ko kung yung lugar na yun ay pwedeng paglagyan ng gawain, darating ang araw sa Antipolo. So, mayroon kaming titingnan doon na lote.
So yun po yun. So mga kapatid, Sabado po tayo. No? Kung available po kayo, punta tayo rito ng Linggo lang po Sabado. kasi available Yun na po. para- Ewan ko bakit kasi linggo kasi. Linggo lang ang araw. Oo, na may pupunta. Yan po. At sige mga kapatid, binabati din natin, ay belated happy birthday kay Alexa. Tama ba, Alexa? Belated happy birthday sa'yo. Okay, so mag-pray tayo mga kapatid. I-bless nyo po ang aming gawain. Father, thankful kami sa inyong pagsama sa amin. Ngayon pong Sunday noon, i-bless nyo po mga kapatid kahit yung mga hindi namin kapili ngayon. Samahan nyo kami, nawa sa pagbabalik ng inyong anak, kami po ay maabutan niya na nagtatapat hanggang wakas. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Amen. 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 Praise the Lord. Praise God mga kapatid. Magandang tanghali po. Sino tita? Si Alex. Magandang tanghali po.